What up mga idolo? This video is all about travel tips. Samahan nyo ako sa aking destinasyon papuntang barko. Ito yung pinaka-saddest part being an OFW, yung hihiwalay ka na sa pamilya mo para magtrabaho. Yung airport goodbyes, napakalungkot nun. Kaya ang ginagawa ko, nagbubook ako ng flight ko sa pinaka-earliest as possible. Yes, sinasadya ko talaga sa madaling araw na umalis para tulog pa yung mga bata at makaiwas sa mga iyakan. So dito, nasa aeroplano na ako papuntang Manila. Kailangan pa kasi namin pumunta sa opisina para sa dispatch. Ito huwag nyong kalimutan na i-double check yung mga papeles na dadalhin nyo. Yung passport, Siemens book, andyan ba? Yung okay to board, letter of guarantee, yung OSC, flight details at yung kontrata. Ito, importante din dun sa OSC at saka sa letter of guarantee. Make it sure na tama sa spelling yung pangalan mo, yung date sa pag-alis mo, yung flight number, passport number, Siemens book number. Dapat tama yan lahat kasi kung hindi, di ka nila papayagang makaalis. Ito naman, kapag international flight ang pupuntahan mo, dapat talaga 3 hours before your flight andun ka na. Mas maganda pa nga 4 hours or 5 hours before your flight is andyan ka na. Kasi di mo alam gaano kahaba yung pila. At di mo din alam kung kumpleto na ba yung documents na nadala mo. Para in case kung may mali, meron ka pang oras tumawag sa opisina para maitama ito. At kapag okay na yung papeles mo, bibigyan ka na nila ng boarding pass. Nakadepende yung bilang ng boarding pass mo sa bilang ng connecting flight mo. Make it sure din na itanong mo sa counter kung saan makukuha yung bagahe mo. Pero normally, makukuha mo yung bagahe mo sa final destination mo. Balik tayo sa video. Dito na ako sa gate at naghihintay na lang ng pa-boarding. Another tip ko sa inyo, kung mahaba ang biyahe nyo, i-request nyo sa counter na umupo ka sa window side para makatulog ka ng maayos. Pero kung mayaman ka, syempre upgrade mo na business class, di ba? Dito naman tayo sa pagkain. Yan, libre yan. Wala kayong babayaran yan kasi kasali na yan sa binayaran ng company nyo sa ticket. Sa mga baguhan dyan, huwag nyong tanggihan Again, libre yan. Need natin kumain kasi mahaba yung biyahe. And after 9 hours, nakarating na rin ako sa Doha, Qatar. Para sa mga baguhan, huwag kayong mag-alala at huwag kayong malilito dahil meron niyang mga araw na dapat sundin kung ikaw ay magta-transfer ng flight. Para malaman ang gate number ng next flight mo, ay i-check mo yung flight number sa boarding pass at i-check sa monitor kung saan yung gate na nakadesignated dyan. Example, flight number ko is AY1986 Copenhagen. So gate number is C82. Sa paghahanap naman ng gates is hindi din kayo mawawala dyan. At imposible din kayong malito kasi araw lang yung susundan nyo. Ang magiging problema nyo lang dito is baka mabigyan kayo ng transfer flight na 1 hour lang yung gap or di kaya yung mga may delay. Talagang takbuhan to papuntang gate. Kaya ang kadalasan na ginagawa ko is hinahanap ko muna yung gate number na designated sa next flight ko bago ako gumala. Pero kung merong 1 oras o 30 minutes na lang, mas maganda kung doon ka na lang tumambay sa gate number mo. Buksan mo lang ang yung pandinig sa mga mahalagang impormasyon, yung pag-delay or di kaya pag-change ng mga gate kasi nangyayari yan. Dito naman sa video na to, ito na yung pangalawang flight ko na papunta naman ito sa Copenhagen. So ganito lang yung buhay namin, pasampa. Kung hindi tulog sa aeroplano, wala, movie mara. Tas maya bibigyan ka na lang ng pagkain. Tapos samahan mo ng tulog, wala na, arrival na. Andito na tayo sa Copenhagen Airport. Andito lang tayo para mag-transit para sa next flight, which is yun yung final destination natin. So again, kapag may connecting flight ka, i-follow mo lang yung mga arrow na makikita mo dyan sa airport na yan. Again, sa gate number, check mo lang yung flight number mo, tas hanapin mo sa monitor kung saan siya nakadesignated na gate. Example, ito, papunta tayong Aros, yung gate number is E6. Like what I said before, hindi kayo malilito kasi merong mga direksyon na araw lang yung titingnan at susundin nyo. And finally, boarding na kami papunta sa aking last destination. Maliit na aeroplano lang to guys kasi domestic flight lang ito Tapos ito na yung final destination ko. Kinuha ko lang yung luggage ko dito at nag-proceed dun sa exit kasi sa labas andun na yung agent na naghihintay para pick upin tayo.
Either ihatid tayo pa hotel or directly sa barko. So that's it guys. Bye-bye!